Magandang umaga po sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ika-6 ng umaga na banal na misa na may liturhiya ngayong Biyernes ng ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwala kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga hintil. Ipinangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya. Yamang pinabanal na ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo, may katuwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos, sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. Sa tulong ng mga tanda at kababalaghan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, kaya't sa lahat ng lupain mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico ay pinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y
Ipinangaral ito sa dakong hindi pa kilala si Kristo upang hindi ako mangaral sa napangaralan ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa Kanya at makakaunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit, sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanilang pag-ibig at wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaon lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo po ang lahat. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupukat gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang
ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, unang Biyernes para sa buwan ng Nobyembre, para sa ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Sabihin nyo nga po, katiwala. Ulit, katiwala. So, bahagi po ng salitang katiwala ay pinakamahalaga po dito ay yung tiwala. So, katiwala, may nagtitiwala sa atin. May ipinagkatiwala sa atin. At ito ay binigay sa atin ng Diyos. Tayo bilang mga katiwala, ang Diyos bilang nagmamay-ari ng lahat ng bagay dito sa mundong ito, maging ang buhay natin. Lahat tayo ay katiwala lamang. Walang sino man sa atin ang dapat na magyabang na kung ano man ang kanyang pag-aari, kasi lahat ng kung anong mayroon ka na ipundar, kayamanan, pera, ari-arian, lahat yan ay ipinagkatiwala lamang sa atin. Maging ang ating mga katungkulan o mga posisyon, ipinagkatiwala lamang yan sa atin. Kaya sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, muli pinapaalala sa atin ni Jesus kung paano natin dapat gampanan at kung paano tayo dapat kumilos habang ibinibigay sa atin yung pangangasiwa, pamamalakad sa mga bagay sa mundong ito. Sabi nga po dito, pinuri ni Jesus sa pamamagitan ng talinghaga, pinuri niya yung katalinuhang ipinamalas nung isang katiwala na magdaraya. Para bang sa panahon natin ngayon sa nangyayari, nalaman na nung may-ari kung ano yung mga katiwalian na ginagawa nitong magdarayang katiwalang ito. Parang noon pa lang, mayroon na palang gumagawa ng mga ghost project. Kasi sabi, ano itong nabalitaan ko? Na winawaldas mo, nilulustay mo ang aking ari-arian. Kaya ngayon, magkakaroon tayo ng hearing. At bago yan, isulit mo na lahat. At nakagawa ng paraan yung magdarayang katiwala. Hindi yung pandaraya, kundi sabi nga sa dulong bahagi, ang mga makasanlibutan, mahusay, gumawa ng paraan. Pero yung mga makadiyos, bakit hindi ginagamit? Bakit hindi natin ginagamit ang ating mga talino, ang ating mga galing? Bakit hindi natin ginagamit yung mga ipinagkatiwala sa atin para pagyamanin? Kasi di ba, biruin mo, totoo naman, minsan naiinggit tayo o nagagalit tayo sa kanila, yumayaman sila ng yumayaman. Kung babalikan natin ang mga kwento at buhay ng mga naglilingkod sa ating bayan ngayon, talaga naman nanggaling sila sa mahirap. Marami sa kanila nanggaling sa mahirap, pero ngayon bilyonaryo na. Mayroong mga katiwalian na ginagawa o ginawa, pero yung paraan nila, na makikipag-bargain, ginagamit talaga yung talino eh. Pero bakit kasi yung mga makadiyos, hindi natin magamit at hindi natin ginagamit yung ating husay? Minsan yung mga ipinagkatiwala sa atin, hindi mo ginagamit at ginagawa ang iyong talino. Parang, nung panahon ng COVID,
marami nakatanggap ng ayuda, pero hindi ginamit ang kokote. Wala lang. Hanggang ngayon, asa tayo sa ayuda. Yung mga makadiyos, ayan, pumipila sa ayuda. Pero yung mga magdaraya, namimigay ng ayuda. Diba? Ito yung parang gustong, uy, gising. Diba? Hindi tayo pwedeng iyak lang ng iyak. Pero mo sa nangyari na naman ngayon sa Cebu. Nangyari na ito sa ibang lugar pa. Pero yun mo, ang tatalino, diba? Kasi bundok, sisirain, nang hindi namamalayan. O kaya ngayon, lahat ng kabahayan, lubog. Kotse, ari-arian, lubog. Sabi nga, matalino kasi kahit walang project, may project. Kaya nga ghost project. Kasi matalino. Yung mga makadiyos, alam mo nang nagnanakaw, pipiliin pa rin. Pero dadasal yan, Lord. Sana gaminhawa ang buhay, Lord. Sana. Pero yun pa rin. Pipiliin pa rin yung mga magdaraya. Yung hindi pwedeng luhod tayo ng luhod. No? Bagamat, di ba? Sa ibang konteksto, tama po yan. Pero kailangan mong kumilos. Hindi tayo asa lang ng asa ng ayuda. Kasi yung mga ayudang binibigay naman sa mga pumipila, sa mga AKAP, IX, lahat na lang, di ba nakakagawa ng kung ano-ano. Dati pension lang yan Pension para sa mga nagpagod, para sa mga nagtrabaho. Deserve niyo yan, di ba? Ngayon, anong ginawa? Lahat ng walang trabaho, pati nga tambay, sige, bigyan natin para, di ba, makuha natin yung kanilang simpatya para pagdating ng eleksyon, tayo pa rin. Kasi para sa paningin nila, mabait tayo. Pero, di ba, inabuso ang kalikasan, inabuso ang ipinagkatiwala sa kanilang mga pondo, inabuso ang posisyon, pero matatalino pa rin. Kaya hanggang ngayon, ano nangyari sa hearing? Wala. Bakit? Nakakaisip sila ng paraan para ma-delay ng ma-delay. Nakakaisip sila ng paraan para, hindi ko alam, mabayaran yung mga nasa hearing. Kasi ginagamit. Dati, ang lakas-lakas, di ba? Pag nag-hearing, mayroong braces dito, naka-wheelchair na, dahil doon, may health problem, hindi pwedeng i-hearing. Pero dati malakas. Pero yung mga makadiyos, wala. Ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw. Reklamo lang ng reklamo ang mga makadiyos. Sinong napapahirap sa atin? Napakabuti ng Diyos para ipagkatiwala niya ang kanyang ari-arian sa bawat isa sa atin. Lahat tayo mayroon. Kung hindi man pera, talento mayroon. Kung hindi man talento, oras mayroon. So marami tayong pwedeng magawa. Marami tayong dapat ginagawa sa ikabubuti rin natin. Dahil lahat ng ito, ibinigay ng Diyos para maging mabuti tayo. Amen? Oratio Imperata. Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi.
Sa panahong ito ng paglilinlang at katiwalian na bumabalot sa ating bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin, kami ay madalas lumakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pakikipit balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at mumusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinuno, kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi ang mga lobong sumisira sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampublika man o pangsarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at katuwiran na lumaragasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ang kabutihan ng aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon, pagkamasarili at hindi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsod, Ipanalangin ninyo kami. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukom. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, hinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria, sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon ngawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, pagkukulan natin ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. si Kristo mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo po silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan.
Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.